ipinapaubaya niya raw sa Diyos yung kanyang kapalaran, di ba? Pero ano sabi niya nung siya ay Rapid Fire! Binati naman itong si Sarah Jeng Potpot sa kanyang birthday itong si Digong nyo. I learned resilience and courage in your exigence. Thank you for teaching me the value of education. I wish you love, good health, and happiness. Happy 80th birthday, Papa. At ito talagang si Rockwe, oh. Ito si Harry Rockwe na laging iba-iba sa klub sa ulo. Piras ng birthday ni Presidente Duterte. Anong gusto ni Presidente Duterte? Mag-speak out ang lahat. Huwag kayong matakot kahit kanino dyan. Sa NBI, sa kapulisan, huwag kayong matakot. Karapatan natin mag-speak out. At habang tayo tinatakot at sinusupil ang pananalita, lalo natin silang bingihin sa ating pagsisigaw hanggang wala na silang marinig dahil sira-sira na kanilang mga eardrum sa ating panawagan. Ayaw namin sa bangag. Merong hating parang aklat, ha? Parang bukas na aklat. Gitna, eh. Kung aklat ba si Rockwe, babasahin ninyo? Malamang hindi. Kasi sa pabalat pa lang, makikita mo na, eh. Ang sama, eh. Kahit aklat yan na totoo, hindi ko babasahin yan. Isang malaking kalupitan yun. Naturingang abogado itong hinduropot na ito, pero bastos. Ha? Ang laki-laki mong tao, bastos ka. Diba? Ang laki ng mukha mo, bastos ka. Kaya kabastusan na yung mapanood yung mukha mo, eh. Sa TV. Ngayon, meron akong paririnig sa inyo. Dito natawag kasi ang pansin ko sa nagbabanal-banalan, eh. Hindi rin natin maatim ito dahil alam natin hindi totoo ito, eh. Sabi niya, oh. So be it, he was referring to his fate. Sabi niya, iba pa sa Diyos ko na yan lahat. Yan daw ang sabi, pinauubaya raw sa Diyos. Talagang itong mga ito, pag desperado na at nasaid na, kinapos na sa panloloko, doon, kakalad ka rin na ang pangalan ng Panginoon Diyos. Pero ano sabi niya nung siya ay nasa rurok ng tagumpay? Kasi nga, itong bidyong paparinig natin sa inyo, sinabi niya ito nung nagsisimula siyang ano, eh. Di ba? Yan yung kasagsagan ng ika nga, hindi pa siya nabibisto. Kaya nagpapalakpakan pa lahat. Pero simula nung sabihin niya ito, marami na nagduda. At isa na tayo sa nadismaya. Hindi man tayo magkakapareho ng reliyon. Kasi wala akong narinig na ganitong tao, eh. Mga kaibigan, eh. Ito sabi niya, pakinggan ninyo. Kinain ni Eve. Tapos si Eve, ginising si Adam, siguro katatapos lang, kumain ka rin. So kinain ni Adam. Then malice was born. Who is this stupid God? Stupido talaga itong putang akong ganun. You created something perfect, and then you think of an event that would tempt and destroy the quality of your work. How can you rationalize a God? Maniwala. Oh, ikaw, maniwala ka? Kaya nga sabi ko, maniwala niyang. So tayo ngayon, all of us are born with an original sin. Ang original sin, ano man yan? Was it the first kiss? O what was the seed? Bakit
original, nasa home ka pa, may kasalanan ka na. Tsuktsak mo lang yun ng nanay pati tatay mo, wala ka bang kasali? Tapos ngayon, may original sin ka. Tanginang klase. Anong klaseng reliyon yan? Yan ang hindi ko matanggap. Yung ba nagbibiro siya doon? Sa napanood ninyo? Narinig ninyo? Nagbibiro ba siya ron? Hindi mo siya nagbibiro doon eh. Lahat naman minura niya, di ba? Yan ba pagmumura? Especially ikaw public official eh. Pagmumura, kung kani-kanino nga lang, di mo dapat gawin yan eh. Di ba? Oh, kasi may accountability ka eh. Hindi ka naman kamukha namin eh. Di ba? Hindi ka naman kamukha ng pangkaraniwan tao. Walang pananagutan yan eh. Di ba? Yung pagmumura, may, may demanda nga yung gano'n eh. Di ba? Pwede kayo demanda ng minura mo yung tao. O ikaw yan. Di ba? O, pwede kayo demanda ron ng oral defamation, libel. Mga kapatid ng libel yan eh. Magkakapatid yan eh. Slander, di ba? Yang oral defamation, tsaka yan libel. Mga magkakapatid yan. Pero mga maliliit na bagay lang yan. Kung pangkaraniwang kang tao na walang accountability. Yung accountability, nakapaloob yan sa kwan eh. Sa Republic Act 6713, yung Code of Conduct and Ethical Standard. Aside, bukod pa sa batas na pangkaraniwan. Laban sa kapwa-tao. Di ba? Yung batas laban sa kapwa-tao. Lahat ng kakandidato na matino ang layunin sa bayan, humanay sa isang linya. Di ba? Kumbaga sa kaliwa ang mga kambing. At dito mga tupa. Di ba? Lahat ng walang bahid, dito ka sumama sa kanan. Yung kaliwa, dito ka sa walang hiya. Kahit sino pa, dyan pagsamasamahin mo na sa kaliwa, lahat ng tarantadong kandidato, na ang pakay lang, magkaroon ng posisyon, pero hindi naman kayang ipaglaban ng ating bansa. Lalo-lalo na ngayon. Maraming nagdi-disagree sa atin eh. Hindi kasama ang issue raw ng West Philippine Sea. Sino may sabi sa inyo? Yan ang pinakamalaking issue ngayon. Sapagkat yan ang sukatan na dapat gamitin ng botante sa pagpili ng kandidato. Kung sino yung mga taong nagmamahal sa bansa nila, nagmamalasakit sa bansa nila. Yan ang piliin mo. Isa yan sa dapat gamiting barometro. Bukod sa hindi magnanakaw. Pagkatapos yung track record, nandoon yung hindi magnanakaw sa track record. Pati yung pagiging mapagmalasakit sa bansa, nandoon yun sa track record. Hindi mo pwedeng pikein yan pagdating ng eleksyon, tsaka mo sasabihin, labang ka sa China. Magsasalita ka ng, hindi, malayo na kayo. Hindi katulad nila Carpio, na matagal ang inilaang pakikipaglaban, sakripisyo, malasakit para sa ating bansa at mamamayan. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga! Bebot Belyo!